Oy pre, narinig mo na ba yung chismis tungkol kay Ma'am Anya? Chismis? Anong chismis na naman yan? Aswang daw si Ma'am Anya. Aswang? Sa ganda ni Ma'am, aswang siya? Psh, naniwala ka naman sa chismis na yan. Kaya nga no? Di ko nga gets dun sa nagpakalat ng chismis na yun. Anong trip niya? Baka naman inggit lang pre. Classic na yan. Ayaw nga pala. Speaking of Ma'am Anya, papasok kaya siya ngayon? Di ko alam. Magpa 5 minutes na, wala pa rin. Gutom na kasi ako. Tara, manguha tayo ng bayabas sa gubat? Tara. Habang abala ang iba nilang kaklase, palihim na pumuslit sina Mateo at Basti sa likurang pinto ng classroom. Tahimik na ang hallway. Nagsisimula na rin kasi ang klase sa mga katabing silid. Mabilis na sana ang pagtakas nila kung hindi lamang biglang dumating si Josa, ang pinsan nila. At saan naman kayo pupunta? Ano? Iihi lang kami. Grabe ka naman. Oo nga Ate Josa, iihi lang kami nitong si Basti. Wala pa naman si Ma'am eh. Alam ko na yung palusot nyo, no? Diyos ko naman, Mateo. Basti, lalo ka na, Mateo. Pang-ilang balik mo na ba to sa 4th year? Pang-5? Pang-6? Maawa ka naman sa sarili mo. Magtino ka na para makagraduate ka na rin. Nakakaumay na raw ang pagmumukha mo, sabi ni Ma'am Anya. At ikaw, Basti, maawa ka rin. Huwag ka magpabulag sa kabulastugan nitong si Mateo. Tumanda na sa high school yung mga kaklase niya, parang apo niya na. Lola ka na pala, pre. Tumigil ka nga. Sobra ka naman, Ate Josa. 4 na taon lang ang tanda ko kay Basti. Kahit na, o siya, pumasok na ulit kayo at hintayin ang bagong teacher na magtuturo sa inyo. Ibang teacher? Bakit ate? Nasaan pala si Ma'am Anya? May sakit si Ma'am Anya ngayon, hindi ko alam ang buong detalye. Pero yun ang sabi ng head ng science department. Tama na ang tanong at pumasok na kayo. Kailangan ko na rin bumalik sa registrar. May sakit? Ate, hindi ba to dahil dun sa nabalitaan naming aswang daw si Ma'am Anya? Hoy, ang bibig mo! Saan mo naman narinig yan? Narinig namin sa ibang estudyante. Yun nga halos ang topic ng lahat eh. Totoo kaya yun, Ate Josa? Aba, ewan ko. Pero narinig ko nga rin, sabi nila may nakakita raw kay Ma'am Anya na may hawak na patay na manok at puro dugo. Pero baka naman nagkakatay lang siya. Oo nga, mahilig pa naman sa manok si Ma'am Anya. Kulang na nga lang tubuan siya ng pakpak kakamanok eh. Laging manok ang ulam eh. Tsaka di ba pre, ilang taon mo na siyang teacher? Normal naman siya, di ba? Oo, mabait nga si Ma'am eh. Bakit kaya may nagkakalat pa rin ng chismis tungkol sa kanya? Kaya nga tinatawag na chismis, di ba? Sandali nga, dinadaldal nyo lang ako para makalusot kayo eh. Alam ko na yung teknik nyo, no? Pumasok na kayo! Ate naman, magsi-CR lang naman kami. Bulok na yan, pumasok na kayo! Walang nagawa sina Mateo at Basti kundi pumasok ulit sa classroom. Alam nilang wala silang lusot sa pinsan nilang si Josa. Administrative assistant kasi si Josa sa mismong paaralang pinapasukan nila. Kaya gusto man nila o hindi, bantay sarado sila nito. Bad trip naman si Ate Josa. Uy pre, anong ginagawa mo? Anong sinisilip mo dyan? Anong ano? Sino ka mo? Sinisilip ko lang kung nakaalis na ba si Ate Josa. Psst, para namang makakalusot ka dun. Eh yung officer nun, malapit sa gate. Bugok ka ba? Sino nagsabing sa gate tayo dadaan? Tsaka may tumatakas bang dumadaan sa gate? Alam mong may guard dun, di ba? Saan tayo dadaan? Eh yung bakod sa likod, bantay sarado na rin. Diyan tayo dadaan. Ha? Napakunot noon na lamang si Basti nang ituro ni Mateo ang maliit na espaso sa gilid ng classroom. Doon nakalagay ang basurahan at hugasan ng kamay. Walang bubong sa bahaging yun, kundi matataas na bakod lamang ang harang. Sa likod nun, labas na ng paaralan, bungad ng gubat. Diyan sa side area? Paano tayo dadaan dyan? Titibagin natin yung pader? Baliw! Hindi! Aakyatin natin yan. Aakyatin? Pre, ang taas niya no? Ano ka si Spider-Man? Bakit? Si Spider-Man lang ba ang pwede makaakyat sa pader? Tsaka pre, gamit-gamit din ang utak. Tara,
Pre, mamaya na. Nakatingin sa atin si Jenny oh. Baka isumbong tayo niyan. Hindi yan! Hoy, huwag ka magsusumbong ha. Subukan mo magsumbong, yari ka sa akin. Baliw ka pre. Huwag mo takutin. Seryoso ako. Subukan mo magsumbong, yari ka talaga. Tara na. O tapos pre, anong gagawin natin? Ganto lang yan pre, manood ka. Sinipat ni Mateo yung makitid na pagitan ng dalawang pader. Sapat lamang ang agwat para sa paa at kamay niya. Tumapak siya sa isang gilid. Kumapit sa kabila at unti-unting umakyat. Ginagamit ang buong bigat ng katawan para maitulak pataas ang sarili. Parang sanay na sanay, parang araw-araw niyang ginagawa. Oh, di ba? Basic! Wow pre, pwede mo nang palitan ng superhero na gagamba. Bakit naman pre? Pre, yung pagkagwapo mo kasi, artistahin pero naka-costume lang para tago yung muka. Hayop ka! Di kita tulungan dyan eh. Joke lang pre, joke lang. Tulungan mo na ako, paano ba? Gayahin mo lang yung ginawa ko. Bilisan mo na. Baka dumating na yung sub-teacher ni Ma'am Anya. Mahuli pa tayo. Ganito ba? Pucha, pre, dumudulas yung sapatos ko. Abutin mo ako pre. Dali, akin na. Ang bigat mo pre. Magbawas ka kasi ng timbang. Ayoko namang maging butiki kagaya mo. Ay, litsugas! Oh, loko. Butiki pala. Joke lang pre, joke lang. Punyeta naman, angat mo na ako. Ayan, bilisan mo. Pucha pre, tatalon tayo dyan. Oo, meron pa bang ibang paraan? Ang taas niyan pre, baka mabalian tayo ng paa niyan. Mababa lang yan. Pagtatalon ka mula sa mataas, huwag tuwid ang tuhod ha. Dapat nakabend ka. Una mong ilapat yung harap ng paa mo, tapos saluhin ang tuhod. Huwag rin patayo agad, ilo mo katawan mo. Kung masyado mataas, gumulong ka na lang para iwas bali. Okay? Kuha mo? Woo! Grabe, pro ka talaga! Oh, ano pang iniintay mo? Talo na! Teka, saan tayo pupunta pagkatakas natin? Puntahan natin si Ma'am Anya? Si Ma'am Anya? Gusto ko yung plano mo. Tara na! Mabilis silang tumalon na. At gaya ng plano, nagtungo sila sa bahay ni Ma'am Anya. Pagdating nila roon, madilim ang paligid. Sarado ang mga bintana at pinto. Hindi yun ang unang beses na nagpunta sila roon. Pero sa pagkakataong yun, tila nagmistulang haunted house ang bahay ni Ma'am Anya. Pre, parang wala namang tao. Pero sabi ni Ate Josa may sakit daw si Ma'am Anya. Kaya sigurado ako nasa loob lang siya. Huy, anong gagawin mo? Ano pa? Eh di kakatok? Pre, baka pagalitan tayo ni Ma'am Anya. Alam mo namang ayaw na ayaw nun pag nagka-cutting classes tayo, di ba? Eh di sabihin nating maaga tayong pinauwi. Baliw ka talaga, pre. Ma'am? Sandali lang, pre. Dadalaw tayo kay Ma'am Anya na wala man lang bit-bit. Teka lang ha. Hoy, saan ka pupunta? Babalikan ko yung nadaanan nating halaman ng sampagita. Bumili ka na lang sa may simbahan. Malapit lang naman yun dito. Sige, mabilis lang ako. Ay, totoo kaya ang sabi nila? Aswang nga kaya si Ma'am Anya? Ha? Uwak ba yun? Parang ngayon ko lang napansing may alaga palang uwak si Ma'am Anya. Pre, nandito na ako. Bilis mo ah. Ako pa. Kahit tataba-tabatsoy ako, pambato yata to sa track and field. Ito na oh. Sige, tara na. Tao po! Ma'am Anya? Ma'am Anya? Nandyan po ba kayo? Tao po! Pre, wala yata talagang tao. Tambay na lang tayo sa sabungan. Teka pre, narinig mo yun? Parang may kumakalabog sa loob. Tara! Hoy, teka. Anong gagawin mo? Gagi, pre. Trespassing yan. Sisilipin lang naman natin eh. Baka mamaya napahamak na pala si Ma'am. Ma'am Anya? Nandyan po ba kayo? Ma'am? Hoy, pre. Ma'am Anya? Oh, pre.
Bukas yung pinto nila. Ma'am Anya? Pre, kinakabahan ako sa iyo eh. Shh! Ma'am Anya? Maingat na pumasok sina Mateo at Basti sa bahay ni Ma'am Anya. Madilim sa loob at may kakaibang amoy sa hangin na bahagyang sumisingaw sa ilong. May kaluskos mula sa kusina, kaya agad silang nagtungo roon. Doon nila nakita si Ma'am Anya, nakatalikod. Tila may kinakain o nginangat-ngat na kung ano. Ma'am Anya? Ma'am Anya? Anong ginagawa niyo rito? Hindi kayo dapat nagpunta dito. Pre, sabi naman sa iyo eh. Tara na, umalis na tayo rito. Ma'am Anya, pasensya na po. Aalis na po kami. Tara na, pre. Sandali lang. Ma'am Anya? Kayo po ba yan? Pre, tara na. Oo naman. Hindi ba dapat ako? Ha? Ma'am Anya, tinakot niyo naman po kami. Teka nga. Anong oras pa lang to ah? Saka, anong ginagawa niyo rito? Hindi po. Maaga po kaming pinauwi ngayon. Opo. Siguraduhin niyo lang ha? Malaman ko lang na nagkakating kayo. Palilintikan talaga kayo sa akin. Lalo ka na, Mateo. Pre. Ma'am Anya? Ano po yung nasa gilid ng labi nyo? Ay, ketchup lang to. Kumakain kasi ako eh. Kain tayo? Sakto, gutom na ako. Huy, mahiya ka nga. Teka sandali. Kukuha ako ng plato para sa inyo. Oh, ito. Naku ma'am, sana di na po kayo nag-abala. Nagpunta lang po talaga kami para kamustahin kayo. Sabi kasi ni Ate Josa may sakit daw po kayo eh. Kaya kayo absent. Oo nga po, ma'am. Teka, yan po ba yung pagkain? Oo, bagong kata yan. Manok. Luto na po ba yan? Para po kasing may dugo pa. Ano ka ba, Basti? Mahiya ka nga. May dugo pa naman talaga eh. Medium rare lang kasi yung luto ko. Nilagang medium rare? Meron ba nun? Mukha pong masarap. Sige, kain na. Yan po. Ayaw nyo ba? Hindi po. Gusto po. Pre, tulong naman. Nakakasuka. Ayoko kumain yan. Kumusta na po pala kayo, Mama niya? Nabalitaan po kasi naming nagkasakit kayo. Kaya nagpunta kami rito. Ay, oo nga po pala. Teka, asan na yun? Ang alin? Sandali lang po. Naiwan ko yata sa sala. Ano ba yun, Mateo? Yung ano po. Sabi ni, nailapag ko sa sala. Ma'am Anya, ito po, sampagita. Bagong basbas po yan sa simbahan. Ma'am Anya? Bakit po, ma'am? Parang namutla po kayo bigla. Ay, wala. Ang sweet nyo naman. Pwede bang doon na lang sa may sala i-display? Wala kasing masasabitan dito eh. Alam niyo po, ma'am, sabi ni Lolo, may salamang karawan sampagita. Mabisa daw po itong panggamot sa mga may sakit at proteksyon din laban sa mga maligno. Isuot nyo na lang po kaya, ma'am. Isasabit na sana ni Basti ang sampagita sa leeg ni Ma'am Anya nang bigla itong napatras. Nanlilisik ang mga mata niya at nagulat si Mateo nang saglit itong pumula. Isang kisap mata lamang pero sapat para magduda siya sa nakita. Hanggang sa parabang biglang natauhan si Ma'am Anya. Tumikhim siya saka bumahing. Sorry allergic kasi ako sa sampagita eh. Naku, sorry po, Ma'am Anya. Di po kasi namin alam. Mabuti pa siguro itapon na lang natin to. Oo, mabuti pa nga. Kumain na kayo. Kasi ma'am, busog pa po pala ako.
ito si Mateo. Mukhang gutom na. Huy! Hindi ma'am. Busog pa rin po ako. Nakakamusta lang po talaga kami. Ganun ba? Ayos naman ako. Salamat sa concern nyo, ha? Pero sana, hindi na kayo nagpunta pa rito. Bakit naman po, ma'am? Ayaw niyo po ba kaming makita? O sawang-sawa na po talaga kayo sa mukha ni Mateo? Hindi sa ganon. Pero, hindi na dapat kayo nagpunta pa rito. Po? Kasi, sandali nga. Anong oras pa lang Akala nyo ba mauuto nyo ako na maaga kayong pinauwi? Kabisado ko na kayo, Basti. Mateo, alam ko na yung mga palusot at gawain nyo. Lalo ka na, Mateo. Baka nakakalimutan mo. 4 years mo na akong teacher. Kaya yung mga ganyang palusot, hindi na uubra sa akin yan. Sabi sa'yo, pre. Dapat hindi na tayo nagpunta rito Napagalitan patuloy tayo. Manahimik ka nga. Pumayag ka naman O ano? Bumalik na kayo. Pumasok kayo sa next subject, ha? Anong oras na rin po kasi? Kailangan ko pa bang bumilang? Aalis na po kami. Pagaling po kayo, ma'am. Sige. Pumasok kayo, ha? Opo. Tayo na. Pre, babalik talaga tayo sa school? Gusto mo ba? Ayoko nga. Math pa naman ang subject natin ngayon. Boring magturo si Ma'am Castro Tara na lang sa sabungan. Ay, oo nga pre. Sakto. May laban ngayon sila Mang Cardo, di ba? Ngayon ba yun? Oo, ngayon yun. Ay putya. Wala pa namang mintis sa panalo yung manok niya. Tiyak magiging masaya yun. Tara. Anong tara? Parang biglang tumigil ang mundo ni Mateo at Basti nang marinig ang boses ng pinsan nilang si Josa. Paano ba naman daig pa nito ang mga nanay nila kung pagalitan sila. Binalakbasalan ng dalawa na tumakbo pero nahuli na kaagad ni Josa ang mga tenga nila. At saan sa palagay nyo kayo pupunta? Masakit po! Ate! Sakit! Aray! Tama na! Sinasabi ko na nga ba, nag-cutting classes na naman kayo. Aba, pinatalikod nyo lang ako saglit. Saan na naman ba kayo pumunta, ha? Dinalaw lang po namin si Ma'am Anya. Dinalaw? Totoo po, ate. O ano, kumusta naman daw si Ma'am Anya? Medyo weird nga po siya Saka alam niyo po ba, Ate Josa, allergic pala sa sampagita si Ma'am Anya. Allergic? Meron bang taong allergic sa sampagita? Pinagluloko nyo yata ako Ate, hindi po. Totoo nga po. Pumunta talaga kami kila Ma'am Anya. Ang weird nga kasi kumakain siya ng hilaw na manok. Hilaw na manok? Oo, ate. Kadiri nga May dugo-dugo pa. Medium rare daw yun, sabi niya. Alam niyo yung pinakulo ang buong manok tapos hindi maayos yung pagpakulo kaya hilaw pa at may dugo-dugo? Ganon. Sa bagay, hindi na nakapagtataka yun. Ganon naman kasi talaga siya magluto ng manok, pinakulo ang buo lang. Pero yung may dugo pa? Pinagluloko nyo naman yata ako. Ano yun? Totoo yung chismis na aswang si Ma'am Anya? Hindi ko alam. Pero kanina, para kasing biglang pumula yung mata ni Ma'am Anya nung isusuot mo na sana yung sampagita sa kanya. Pumula? Sigurado ka ba dyan, pre? Hindi. Kasi sobrang bilis lang pero kasi… Tigilan nyo na nga yan. Tara na, bumalik na tayo sa school. Pero… Wala nang pero. Diyos ko naman, maawa naman kayo kila tita at tito. Lalo ka na, Mateo. Kailan ka ba magtitino, ha? Abay, 19 ka na pero hanggang ngayon nasa high school ka pa rin na dapat nasa kolehiyo na. Ano ba talagang balak nyo sa buhay nyo, ha? Ganyan na lang ba talaga kayo parate? Puro bulakbol na lang? Tayo na. Grabe talaga to si Ate Josa. Daig pananay natin kung sermonan tayo. Huwag ka na lang maingay, marinig ka pa niyan. Ate Josa, ano po palang ginagawa niyo rito sa labas? Di ba po may pasok kayo? Nautusan akong bumili ng merienda ng supervisor namin. At mabuti na nga lang inutusan niya ako dahil kung hindi, hindi ko pa malalamang nag-cutting classes na naman pala kayo. Ate, di ba pag late na, di na pinapapasok sa gate? Kaya bukas na lang po kami papasok. Promise,
Hindi na kami magkakating. Aray! Tigilan mo ako yung mga dahilan mo, bulok na. Oh, Ma'am Diyosa, Mateo, Basti, anong ginagawa niyo rito sa labas? Mang Ramon, kumusta po? Ayos lang. Oh, Mang Ramon, kayo ho pala. Ay, ito kasing mga bulakbol na to, sinusundo ko lang. Kayo ho, ano hong ginagawa niyo rito? Half day lang kasi ang pasok ko ngayon. Kaya papasok pa lamang ho ako. Kung ayos lang ho sa inyo sasabay na ako sa inyo. Oo naman ho. Bahagyang lumayo si Mateo kay Mang Ramon. Nawiwirduhan kasi siya rito dahil palagi itong nakamasid sa kanila. Hardinero ito sa eskwelahan ni Mateo at Basti at mag-iisang taon na rin siyang nagtatrabaho doon. Halos lahat ng estudyante maliban kay Basti ay takot sa kanya dahil sa kakaibang presensya nito. Hoy, kayong dalawa. Susunduin ko kayo mamayang hapon at malaman-laman ko lang ulit na nag-cutting classes kayo. May kalalagyan talaga kayong dalawa. Naintindihan nyo ba? Opo. Oo, Ate Diyosa. O sige na, pumasok na kayo at babalik na rin ako sa trabaho ko. Grabe. Pinabalik pa talaga tayo ni Ate Diyosa. Di na lang hinayaan o pinauwi. Ay, kainis. Pre, medyo weird yung si Mang Ramon, no? Ha? Paanong weird? Normal lang naman si Mang Ramon ah. Di ko nga magets yung mga kaklase natin kung bakit sila natatakot kay Mang Ramon eh. Ang bait kaya nun. Mabait? Nakakatakot kaya siya. Lagi ko siyang nahuhuling nagmamasid sa atin tuwing tanghali. Sa math class, lagi yung nakasilip sa bintana. Ha? Baka naman interesado lang siya sa lesson natin. Nakwento niya kasi sa akin dati na gusto niya raw makapag-aral nun. Kaso di daw pwede. Hindi pwede? Bakit naman daw hindi pwede? Ewan ko. Baka ayaw ng magulang niya. O kaya walang pera. Basta, iba kutob ko sa kanya. Mabait yun, pre. Mamayang uwian. Gusto mo ipakilala kita sa kanya. Wag na. Baka mamaya siya pala yung tunay na aswang. Walang nagawa si Mateo at Basti kundi ang pumasok sa susunod nilang klase. Kahit palabag yun sa gusto nila. Kinabukasan, muli na naman sanang tatangkay na magpinsana na tumakas para mag-cutting classes. Pero bago pa man nila magawa yun, ay nahuli na ulit sila ni Ma'am Anya. Mateo! Basti! Saan na naman kayo pupunta, ha? Huwag niyong sabihing magka-cutting classes na naman kayo. Po? Hindi po. May next class pa kayo bago ang break time. Kaya dapat nasa classroom pa kayo. Magsi-CR lang po kami, ma'am. Opo, magsi-CR. Ma'am Anya, pasensya na ho sa abala pero pwede ko ho bang mahiram tong dalawang koloko inyong estudyante? Kailangan ko ho kasi ng tulong sa pagbubuhat ng mga paso para doon sa hardin ayos lang ho ba? May klase pa kasi sila Pero tatakas din naman tong mga to kahit anong gawin ko. Kaya sige ho, kayo na ho munang bahala sa kanila. Ako naman ang teacher nila after break time Kaya kahit hanggang sa time ko, pwede nyo silang hiramin. I-excuse ko na lang sila sa teacher nila ngayon. Yun, salamat ho Ma'am Anya. Hindi lang ho kayo maganda, mabait pa. Nambola pa. Hoy, kayong dalawa. Pakabait kayo kay Mang Ramon, ha? Yes, Opo. ma'am. Sige ho, Mang Ramon. Salamat ho ulit. Paano? Tayo na. Mang Ramon, marami po ba yung bubuhati namin? Kasi nananakit po kasi tong kalamnan ko dahil sa training nung linggo. Hali kayo dito. Lapit kayo. Bakit po? Pre. Ayos lang. Hindi naman ako nangangain ng tao Oo nga pre, mabait naman si Mang Ramon. Bakit pa po kasi kailangan lumapit? Baka kasi may makarinig Atin-atin lang dapat to. Ha? Alin po? Hindi ko naman talaga kayo totoong pagbubuhati ng mga paso Ano po palang gagawin namin, Mang Ramon? O hindi ba? Hindi kayo nakapunta sa sabungan kahapon. Paano niyo po nalaman na sa sabungan kami dapat pupunta kahapon? Halos lahat naman kasi gustong mapanood ang laban ng manok ni Mang Cardo Tsaka, kung hindi kayo doon pupunta, saan pala? Oo nga no. Pero
Ano pong kinalaman nun at hiniram nyo kami kay Ma'am Anya? Narinig ko kasing may rematch ang sabong ngayon. Kaya tutulungan ko kayo makatakas at makapanood. Gagawin niyo po yun? Sabi sa'yo pre, mabait si Mang Ramon. Bakit naman hindi? Kayong dalawa lang naman ang naging mabait sa akin. Yung ibang estudyante, kung hindi ako iniiwasan, pinagtitripan naman ako. Pero kayo, iba kayo sa kanila. Iba? Paanong iba? Tsaka hindi naman kami close. Ganun po pala. Pero Mang Ramon, paano po pag nalaman ni Ma'am Anya, Ate Chosa at ang iba pa? Baka po matanggal kayo sa trabaho niyan. Hindi yan. Ako bahala sa inyo. Talaga ho? Oo. Doon kayo sa may hardin dumaan. May daanan po ba doon? Oo naman. Tara, bilis. May pagdududaman kay Mateo sa biglang pagtulong ni Mang Ramona. Ay nanaig pa rin sa kanya ang kagustuhang makapanood ng sabong. Kaya sumama na rin siya. Pagdating nila sa hardin ng skula, ay ganun na lamang ang mangha nila sa ganda nito. Napakalinis at ang daming paru-paro at parang kumikinang pa ito sa paningin nila. Wow! Pucha, ang ganda! Di ko akalaing meron palang ganto sa school natin. Ang ganda, pre! Aray! Di na kailangan manghampas. Nakikita ko. Pero bakit walang estudyanteng nagpupunta dito? Simula sa araw na ito, sa inyo na ang lugar na ito. Kung gusto nyo tumakas sa klase at sa mga teacher nyo, pumunta lamang kayo dito. Sabihin nyo na lang ulit na hihiramin ko kayo. Talaga po? Aba ayos. Grabe ang galing po ng kamay nyo, Mang Ramon. Nagawa nyo pang makapagtanim ng mga bulaklak dito. San po yung daanan palabas na sinasabi nyo? Parang wala naman po ako nakikita. Nandun. Saan ho? Wala naman eh. Tignan mong mabuti. Nandyan. Kunot noong muling binalingan ni Mateo ang alambreng bakod. At namangha nang may mapansing maliit palang lusutan sa baba nito. Malaki ang ngiti niyang nilapitan nito at saka tinignan kung makakalusot nga ba siya rito. Aba, ayos ah! The best ka, Mang Ramon! Di na tayo mahihirapan sa pag-akit sa pader, Basti! Sabi sa'yo, pre. Cool talaga tong si Mang Ramon. Pero teka, baka naman po kasabot nyo pala sila, Ma'am Anya, at sinusubok lang kami. O baka patibong nyo to tapos isusumbong nyo kami. Hindi. Bakit ko naman gagawin yon? Oo nga, pre. Hindi naman ganun si Mang Ramon. Kasi parang too good to be true eh. Tutulungan nyo kami kasi mabait kami sa inyo? Hindi po ba masama ang pag-cutting classes? Tsaka bilang nakakatanda, di ba dapat mas pinapayuhan nyo kami mag-aral ng mabuti? Parang kinukonsinti nyo pa kami. Hindi naman sa kinukonsinti ko kayo. Alam ko lang kasi kung anong pakiramdam ng parang walang kalayaan at dinidiktahan ang buhay mo. Tsaka bata pa naman kayo eh. Kaya dapat lang na ma-enjoy nyo ang kabataan ninyo. Tama si Mang Ramon, pre. Buti pa si Mang Ramon, gets tayo. Hindi naman sa ayaw nating mag-aral, di ba? Pero hindi naman lahat ng tinuturo sa school ay magagamit natin sa totoong buhay. Gaya na lang ng subject nating math. Sa pagbibilang ng pera, di naman natin kailangan yung X and Y. Psst. Tama. Pero seryoso, kailan ba natin nagamit yung quadratic formula sa tindahan? O kaya pag nag-a-apply ng trabaho, may entrance exam ba na solve for X? Wala naman, di ba? Isa pa, mag-aaral pa sasakahan din lang naman ang bagsak ko. Dami mong sinabi. Tara na. Mang Ramon, kayo na pong bahala sa amin ha. Babalik po kami pagkatapos ng binigay na palugit na oras si Ma'am Anya. At kung makita niyo po si Ate Josa, umiwas na lang po kayo. Mabilis kasing makaamoy yun. O sige, balitaan niyo kung sinong nanalo ha. Sige po. Salamat ulit, Mang Ramon. At simula noon araw-araw na nilang ginagamit si Mang Ramon bilang excuse. Sa tuwing may sabong tatawag si Mang Ramon, magpapaalam sila kay Ma'am Anya at magpapanggap na tutulong sa hardin. Hanggang sa isang araw,
Napansin na ng mga tao ang kabutihan daw ni na Mateo at Basti na sa namang labis nilang ipinagtaka. Mateo, Basti, tutulungan niyo ulit si Mang Ramon? Opo Ate Josa. Alam mo na, medyo may edad na rin kasi si Mang Ramon, kaya tutulungan namin siya. Di ba pre? Oo ate. Parang ang sipag niyo naman yata bigla. Pati yung CR ng boys na sobrang rumi, nilinisan niyo rin. Ano nakain niyo? Ha? Kailan namin ginawa yun? Mukhang malakas talaga ang impluensya sa inyo ni Mang Ramon ha. Biruin mo yun, yung mga bulak-bulak kong pinsan biglang naging masipag. Ganyan dapat para matuwa sa inyo sila tita. Mateo! Basti! Ay, buti naman nakita ko kayo. Bakit po Mama Anya? May problema po ba? Hindi, wala naman. Natuwa lang kasi yung principal sa inyo dahil lagi niya kayong nakikitang naglilinis ng school grounds. Tsaka lagi din kayong nagbubunot ng damo sa fields. Lagi? Nakita? Ha? Mamaya sa flag retreat, aakyat daw kayo sa stage. Ipapakilala kayo bilang role model ng school. Galingan nyo, ha? Role model? Aba, ayos ah. Sa wakas may nagawa na rin kayong tama at hindi na lang puro bulakbol. Alam nyo, pag nakita ko si Mang Ramon, papasalamatan ko siya. Pre, paano nangyari yun? Di ba palusot lang naman natin yun? Hindi naman talaga tayo tumutulong kay Mang Ramon? Ewan ko pre. Pero hindi ba mas ayos yun? Gagawin tayong role model? Aasahan ko kayo mamaya, ha? Ay, Ma'am Josa, proud na proud ho ako sa mga pinsan nyo. Natutuwa akong makita na nag-i-improve sila. O paano? Mauna na ako, ha? Sige ho, Mama Anya. Kaya nyo naman palang ganyan. O sige na, tumulong na kayo dun kay Mang Ramon pero wag nyo pa rin pabayaan ang pag-aaral nyo, ha? Siyempre naman Ate Josa. Pre, sampalin mo nga ako. Aray! Ba't naman ang lakas? Sorry pre. Sabi mo kasi sampalin kita eh. Pero ano kaya yun, no? Meron bang naglilinis para sa atin? O alam na talaga nila ang mga palusot natin? Tapos ipapahiya lang pala tayo sa flag retreat mamaya. Oo nga no. Parang nakakaduda nga yun. Huwag na lang tayong magkating ngayon pre. Di pwede. Birthday ni Nelson ngayon, di ba? Tsaka may inom doon, sayang naman. Agahan na lang natin bumalik. Sige. Ay gagi. Oh, bakit? Hindi tayo pwedeng mag-inom. Baka mahalata tayo ni Mr. Principal. Di ba aakyat tayo sa stage mamaya? Bad trip naman oh. Pupunta kayo sa birthday yan? Uy, Mang Ramon. Opo sana. Ngayon kasi birthday ng isang tropa namin eh. Alam nyo na, may inuman. Mang Ramon, baka naman po may alam kayong teknik para di maamoy na nakainom kami. Oo nga po, Mang Ramon. Sige, ito. Pagbalik niyo mamaya, kainin niyo yan. Parang mint candy yan. At hindi maaamoy ng kahit na sino ang alak sa sistema niyo. Dahon lang naman to, Mang Ramon. Sigurado po ba kayong effective to? Effective yan. Maniwala kayo. Pre, effective naman daw. Paano? Sibat na kami, Mang Ramon. Salamat po ulit sa dahon ha. Agad na nagtungo sa birthday party sina Mateo. At kagaya ng plano nila, ay maaga silang bumalik sa eskwelahan. Sinadya din nilang wag uminom ng marami para hindi mahalatang uminom sila. Ay grabe, nabitin ako dun ah. Kung bakit kasi ngayon pa yung parole model announcement nila. Ako nga rin nabitin eh. O siya, kainin na natin yung dahon na binigay ni Mang Ramon. Sana lang talaga effective yun. Sana nga. Pweh! Ang pait! Baliw, tiisin mo. Ba't mo dinura? Damputin mo yan. Pre, kadiri naman. Nalaglag na eh. Hati na lang tayo dyan. Anong hati? Akin lang to. Bahala ka dyan. Sige na, ang damot naman ito. Ma'am Anya. Teka, ba't nandito kayo? Po? Nag-aano kami? Galing po kami naglinis ng hardin. Opo. Hindi. Ibig kong sabihin,
bakit kayo nandito? Eh di ba nasa court kayo? Tinutulungan niyo si Coach Bamboo magbuhat ng mga upuan para sa program mamayang hapon bago mag-flag retreat? Po? Sigurado po ba kayo, ma'am? Kami yun? Oo, tinawag ko pa nga kayo at kinawayan niyo pa ako eh. Baka naman namalikmata lang po kayo, ma'am. Ang imposible naman nun, ang layo ng court dito. Di ba, pre? Oo nga, Ma'am Anya. Sigurado ako, kayo yun. Teka nga, ano ba yung inunguya mo, Mateo? Mint leaf po. Para fresh breath mamaya. Pero hindi ganyan ang amoy ng mint leaf. Po? Ha? Wala, sige na. Tapusin niyo na yung ginagawa niyo. Mint leaf? Tsaka, sigurado akong sila yung nakita ko sa court kanina. Paano nandito sila sa hardin? Pre, alam mo, nawiwirduhan na ako. Parang may hindi tama eh. Paano nakita tayo ni Ma'am Anya sa court? Nandito naman tayo. Ano yun? Doppelganger natin? Oo nga, pre. Tsaka sino kaya yung nakikita nilang tayo na naglilinis ng school grounds? Nakakakilabot. Pero, on a second thought, salamat sa doppelganger na yun. Nakakatakas tayo ng hindi na nahahalata. Oo nga. Oh! Ay pala ka! Ate Josa, kung makasigaw ka naman, parang nakakita ka ng multo. Hindi kasi kakakausap ko lang sa inyong dalawa kanina. Paano nandito ulit kayo sa harapan ko? Ha? Labo naman nun, Ate Josa. Kakarating nga lang namin. Hindi ba kayo nanggaling sa kantin? Hindi ate. Papunta pa nga lang kami dun eh. Sigurado kayo? Oo. Nag-a-addict ka ba? Aray! Anong nag-a-addict? Namalikmata lang ba ako? Ay, bahala na nga. Anong problema nun? Pre, hindi na to nagkataon lang. Baka nga may doppelganger tayo. O kaya, may ginawa si Mang Ramon. Sabi niya kasi, di ba, siya ang bahala. Ano yun? May superpowers si Mang Ramon? Ewan ko. Teka, asa na ba kasi si Mang Ramon? O pre, ayun siya oh. Mang Ramon! Makailang ulit nila itong tinawag. Pero tuloy-tuloy lang ang lakad nito. Matangkad na tao si Mang Ramon. Kaya halos lakad takbo na ang ginawa ni na Mateo at Basti para lang maabutan ito. Lumiko ito at pumasok sa isang abandonadong silid-aralan. Nagdadalawang isip man ay pumasok pa rin sila para sundan ito. Mang Ramon! Mang Ramon? Off-limits po ang classroom na to. Bakit niyo po kami dinala rito? Huwag niyo naman po kaming takutin, Mang Ramon. Tungkol nga po pala dun sa pagkakating classes namin. May ginawa po ba kayo o inutusan kayong magpanggap na kami para di kami mahalata? Pre, maligno yata yan eh. Kung si Mang Ramon yan, bakit hindi nagsasalita? Tsaka, tingnan mo, nakatalikod lang at nakatulala. Naniniwala ba kayo sa mga engkanto? Po? Pre! Engkanto? Totoo ba yun? Kwentong bayan lang naman yun. Paano kung kaya kong patunayan na totoo sila? Ha? Mang Ramon, ano po bang sinasabi niyo? Huwag naman kayong manakot. Sige nga po. Kung kaya niyong patunayan na totoo sila, sige, patunayan niyo. Saan ang engkanto? Nandito ba siya? Engkanto ka ba? Mang Ramon naman, nagjo-joke time. Ganun na lamang ang gulat nila nang biglang humarap si Mang Ramon. Normal at seryoso itong nakatingin sa kanila na para bang indikasyon na hindi ito nagbibiro. Para bang sa isang iglap ay hindi na siya ang Mang Ramon na nakasama't nakasabwat nila sa bawat pagtakas. Huwag kayong matakot. Mang Ramon naman, paano po kami hindi matatakot eh? Kayo nga itong nananakot. Tsaka, ano po ba yung sinasabi niyong engkanto? Parang mas nakainom pa po kayo kaysa sa amin. Oras na para malaman ninyo kung sino talaga ako. Pero bago yon, mangako muna kayo sa akin na pananatilihin ninyong lihim sa pagitan lamang natin
ang tungkol sa totoong pagkatao ko. Ha? Totoong pagkatao? Sino po ba kayo? Huwag niyo sanang sabihing hindi kayo si Mang Ramon. Saan niyo po dinala si Mang Ramon? Ano pong ginawa niyo sa kanya? Ako talaga si Mang Ramon, pero kailangan niyo munang mangako. Akin na ang kamay ninyo. Teka, anong gagawin niyo sa kamay ko? Akin na. Mang Ramon, teka lang! Saglit lamang ito. Huwag kang matakot. Hindi naman tumasakit. Bago pa man mabawi ni Mateo ang kamay niya, ay nasugatan na ito ni Mang Ramon. Gamit ang maliit na patalim na hinugot sa likod ng bulsa ng suot na slacks. Pero imbis na tumulo ang dugo, ay lumutang ito sa kanaging mutya. Kinuha ito ni Mang Ramon, saka dinurog at bumulong ng kung ano sa hangin. Natulala na lamang si Mateo at nagulat nang mapansing unti-unti na ring naghihilom ang sugat niya. Paano yun? Anong ginawa mo? Paano? Akin na ang kamay mo, Basti. Ha? Pre, tulong naman. Ipapaliwanag ko ang lahat. Pero akin na muna ang kamay mo. Ayoko. Pre, ibigay mo na lang. Ano? Ayoko nga. Baka mamaya sinumpa na pala tayo ni Mang Ramon. Kaya nga ibigay mo. Ano ka, ako lang? Hindi pwede yun, pre. Ibigay mo na. Total, ikaw naman ito nagpakilala sa akin kay Mang Ramon. Tapos ako lang ang masusumpa. Magkumpare tayo, di ba? Ano na? Ibigay mo na. Pre, ayoko. Dalawa tayo dito. Akin na nga yung kamay mo. Pre, ayoko nga. Ano ba? Akin na. Bitaw! Napasigaw na lamang si Basti nang mahawakan ni Mateo ang kamay niya. At labag sa loob niya ng sugatan ito ni Mang Ramon. Kagaya ng nangyari sa dugo ni Mateo, ay naging mutya rin ang dugo niya. Pagkatapos ay dinurog din ito ni Mang Ramon, saka muling bumulong sa hangin. Ha? Gumaling yung sugat ko? Pre. Huwag kayong mag-alala. Ang ginawa ko'y isa lamang bahagi ng panunumpa. Ang mutyang yun ay simbolo ng inyong pangako. Yun pala yun. Kung sinabi nyo lang po agad na panunumpa na pala to, di sana binigay na namin. Hindi na sana ako halos himatayin sa kaba. Pasensya na. Sino ho ba talaga kayo, Mang Ramon? Ngayong may tanda na kayo, ngayong natapos ng panunumpa, panahon na para malaman nyo kung sino talaga ako. Alam kong mahirap paniwalaan, pero hindi ako tao gaya nyo. Hindi tao? Isa akong engkanto, pero hindi gaya ng mga nasa kwentong bayan. Ako ay mabait. Bata pa lamang ako. Gusto ko nang maranasan ng mabuhay gaya ng mga tao. Pero tuto ng mga magulang ko dahil nga engkanto kami at hindi gaya ninyo. Bakit sinasabi mo yan sa amin ngayon? Dahil kaibigan ko kayo. Kaibigan? Oo. Dahil naging mabait kayo sa akin. Lalo ka na, Basti. Kasi mabait din naman po kayo sa amin. Totoong naging mabait kayo sa amin, pero ang alam ko hindi basta-basta nagtitiwala mga engkanto gaya mo. Kaya bakit kami? Tsaka sino yung kamukha namin na nakikita nilang naglilinis ng school? Isa lamang yon sa mga kaya kong gawin. Kung gusto ninyo, sumama kayo sa akin. Ipapakita ko sa inyo ang tahanan ko. Maraming pagkain at masasarap na inumin doon. Huwag nyo na rin alalahanin na baka hanapin kayo dahil kaya kong gawa ng paraan yun gamit ang aking kakayahan. Narinig mo, pre? Marami raw pagkain na tinumin. Saktong-sakto dahil nabitin ako kanina. Kung nag-aalangan ka, Mateo, na baka saktan ko kayo, hindi ko gagawin yun. Sapagkat ang dahilan din kung bakit ko kayo pinili ay dahil naalala ko sa inyo ang pumanaw kong anak. May anak po kayo? Oo, matagal na rin ang pumanaw siya. Siguro kung buhay pa siya, kasing laki nyo na siya ngayon. Tara, pre. Sama tayo. Mukha namang nagsasabi ng totoo to si Mang Ramon. Tsaka tinulungan niya nga tayo, di ba? Gusto ko lang makasigurado.
Wala ka namang hihinging kapalit, di ba? Sa lahat ng ginawa mong tulong sa amin? Sapat nang maramdaman kong muli ang presensya ng pumanaw kong anak sa pamamagitan nyo. O ano, sama tayo? May bahid man ng pag-aalinlangan si Mateo. Hindi niya maikakailang may himig ng sensiridad sa boses nito. Naisip niya rin na ilang ulit na rin silang tinulungan at sinaklodohan ni Mang Ramon. Kaya sa halip na magtanong pa, napangiti na lamang siya at tumango. Ayos! Mateo! Basti! Si Ma'am Anya? Mang Ramon! Asa na siya? Nasaan na si Mang Ramon? Di ko alam, pre. Mang Ramon? Basti! Mateo! Nandyan ba kayo? Pre, si Ma'am Anya. Anong gagawin natin? Mateo! Oh! Nandito lang pala kayo eh. Kanina ko pa kayo hinahanap. Maagang magsisimula ang program, kaya pinapahanap na kayo sa akin ni Mr. Principal. Teka, anong ginagawa niyo rito? Off-limits na dito ah. Hindi kayo pwede rito. Ay, hayaan nyo na nga. Tayo na, at hinahanap na kayo ni Mr. Principal. Pre, saan kaya nagpunta si Mang Ramon? Iwan ko, pre. Bigla na lang siyang nawala nang lumingon ako. Hindi kaya ginamit niya yung Encanto power niya para hindi siya makita ni Ma'am Anya? Bakit? Kilala naman siya ni Ma'am Anya. Baka ayaw niyang malaman ni Ma'am Anya kung ano talaga siya. Pero hindi naman siya mukhang Encanto kanina, di ba? Kaya bakit kailangan pa niyang magtago? Mateo, Basti. Ha? Boses ni Mang Ramon yun ah. Narinig mo, pre? Oo, pero nasan siya? Kayo lamang ang nakakarinig sa akin. Mang Ramon, nasan ka? Hindi niyo ako makikita. Maririnig niyo lamang ako sa isipan ninyo. Mamaya, pagkatapos ng flag retreat, pumunta kayo sa kagubatan sa likod ng school. Doon ko kayo hihintayin. Sa likod ng school? Mateo, Basti! Ano ba? Bilisan niyo ang paglalakad at malapit nang magsimula ang program. Opo! Pagkarating nila roon, sakto namang magsisimula pa lamang ang programa at sinundan kaagad ng flag retreat. Pagkatapos nito, hinanap ni Mateo at Basti si Ma'am Anya upang magpaalam, gaya ng nakasanayan nila tuwing uuwi na. Ngunit ayon sa ibang guro, nauna na raw itong umalis. Ganun po ba? Sige po, salamat. Ang aga naman yatang umuwi ni Ma'am Anya. Hindi naman siya ganun, di ba? Kaya nga eh. Kanina, pansin ko ring medyo balisa siya. Napansin mo rin pala? Panay ang lingon niya sa paligid. Akala ko nga dahil minamadali na tayo ni Mr. Principal. Pero kahit noong program, parang hindi siya mapakali. Tapos noong flag retreat, bigla na lang siyang nawala. Umuwi na pala. Baka may emergency lang. Tara na sa likod ng school. Mabuti pa nga. Teka, sandali lang. Ha? Bakit ate? Sasabay ako sa inyo, kukunin ko lang yung bag ko. Ha? Bakit, may problema ba? Ano kasi ate, may lakad kami ni Mateo. Oo. Saan naman ang punta nyo? Pupuntahan nyo si Ma'am Anya? Si Ma'am Anya? Bakit po? Kasi kanina parang balisa siya tapos pinagpapawisan ng sobra. Sinabihan na nga namin siyang umuwi na lang. Pero pinilit niya pa rin hanapin kayo. Baka dahil po yun sa program. Hindi May binubulong kasi siya kanina. Hindi ko lang maintindihan kasi sobrang hina Pero kung tama ang rinig ko, sabi niya, kailangan niya daw kayong mabalaan? Basta ganun. Mabalaan? Mabalaan sa ano daw po ate? Hindi ko nga gaanong narinig. Kung pupuntahan niyo siya, pasabi na lang na nangangamusta ako. Sige, mauna na ako. Sige Ate Josa. May sakit uli si Ma'am Anya, pre. Tsaka ano kaya yung sinasabi niyang kailangan niya tayong balaan? Wala naman siya sinabi kanina. Di ko alam pre, pero mukhang seryoso yan. Saan tayo pupunta ngayon? Siguradong inaantay na tayo ni Mang Ramon. Bukas na lang natin bisitahin si Ma'am Anya. Sabado naman bukas sakto walang pasok. Tara na kay Mang Ramon.
Sa may hardin na tayo dumaan. Shortcut yon papuntang likod ng school. Okay, sige. Habang papunta sa hardina, nakasalubong pa nila ang ilang gurong palabas na rin. Tinanong sila kung saan sila pupunta. Kaya ang sabi na lang nila ay may naiwan silang gamit sa hardina at babalikan lamang nila ito. Teka pre, naririnig mo yun? Ha? Ang alin? Parang may dumidila. Alam mo yung pusang kumakain ng hilaw na karne? Parang ganun yung tunog. Oo nga no. Parang may pinupunit na basang karne. Saan galing yun? Parang sa hardin pre. Baka naman pusa lang na nakahuli ng ibon. Pero parang ang laki naman ng nahuli niya. Ang crunchy ng buto oh. Rinig mo? Pucha pre. Huwag na lang kaya tayong dumaan dyan. Doon na lang tayo sa gate. Tapos ikot na lang tayo. Pre, nandito na tayo Ang layo kaya ng gate mula rito. Isang liko na lang hardin ha. Baka mamaya pre. Isang liko na lang din natin. Nasa langit na tayo. Baka mamaya aswang pala yan. Padilim pa naman na. Tapos wala na ring ibang tao dito. Hindi yan. Tara na. Pucha talaga pre. Mauna ka na. Duwag naman ito. Baka mamaya iwan mo ako ha. Hindi. Dito lang ako sa likod mo. Pagkapasok nila sa hardina, agad nilang naamoy ang halo-halong amoy ng lupa, lumot at isang bagay na malansa. At doon sa pinakasulok, sa likod ng mga paso, may nakaupong hugis ng babaeng nakasuot pa ng pang-teacher na uniforme. Nakatalikod ito. Bahagyang nanginginig ang balikat na para bang may nginunguya. Pre, may tao. Saan? Si Ma'am Anya yan Paano mo nalaman? Sa itsura pa lang ng katawan niya. Saka di mo ba nakikita yung burda ng butterfly sa laylayan ng damit niya? Diba si Ma'am Anya lang naman ang may ganyan? Anong ginagawa niya rito? Akala ko ba umuwi na siya? Tsaka, anong kinakain niya? O kumakain ba siya? Ma'am Anya? Hoy, gagi! Baka mamaya hindi yan si Ma'am Anya. Bigla itong natigilan sa ginagawa ng mapansing may ibang tao na palaroon. Habang patuloy pa rin sa tulakan at sisihan sina Mateo at Basti. Natigilan lamang ang dalawa nang bigla itong magsalita. Uwian na. Bakit nandito pa rin kayo? Ma'am Anya? Ano pong ginagawa niyo rito? Pre, may dugo. Ha? Sa ilalim ng paa niya, pre. Shit. Teka, sandali. Huwag kayong matakot. Ma'am Anya? Bakit po? Shit, pre. Totoo nga. Aswang si Ma'am Anya. Pre, halika na. Sandali, teka. Hindi ko kayo sasaktan. Pre, tara na. Sabi naman sa'yo Huwag po kayo nalapit. Sandali. Aswang ako. Totoo yun. Pero hindi ako masama. Hindi ko kayo sasaktan. Pero Ma'am Anya, sinaktan niyo po yung pusa. Ayan pa yung ulo hawak niyo pa. Tapos puro dugo kayo at yung mata niyo, ang pula. Pre, ano ba kasi? Tara na. Inaantay na tayo ni Mang Ramon. Si Mang Ramon? Huwag kayong sumama kay Mang Ramon. Masama siya. Hindi siya tao. Dapat pala, binalaan ko kayo ng mas maaga. Kasalanan ko to Huwag kayong sasama sa kanya ha. Parang awa nyo na. Hindi siya tao. Masama siya. Mama Anya, hindi rin naman po kayo tao. Masama rin po kayo. Kinain niyo yung pusa. Pre, tara na kasi. Hindi! Masama siya! Isa siyang engkanto! Mabilis na napatras sina Mateo at Basti nang biglang lumapit si Ma'am Anya. Mas lalong pumulam ang mata nito at humaba ang mga kuko. Sa takot ay hindi na nag-antay ng kasunod sina Mateo at Basti. Mabilis silang tumakbo at nagtungo sa likurang bahagi ng paaralan
kung saan nag-aantay si Mang Ramon. Mang Ramon! Umalis na po tayo! Aswang si Mama niya! Sandali lang! Hindi ko kayo sasaktan! Puisit! Ano ba to? Mang Ramon, tayo na po! Sandali lang! Hindi ako papayag na isama mo sila, Mang Ramon! Isa kang engkanto! Kaya pala nung una pa lang, pansin ko ng kakaiba ka sa lahat. Salamat sa dahong mint na binigay mo sa kanila. Nakumpirma kong engkanto ka nga! Ano naman kung engkanto nga si Mang Ramon? Mabait siya sa amin at tinutulungan niya kami. Alam nyo nang engkanto siya, pero sasama pa rin kayo sa kanya. Hindi siya mabuting engkanto. Isa siyang itim na uri ng engkanto. Nakakasigurado ako na mapapahamak lang kayo sa kanya. At sa'yo, Ma'am Anya, ligtas ba kami sa'yo? Kanina lang nakita ka namin kinakain yung kawawang pusa. Tinan mo nga yung itsura mo. Hindi ka na mukhang marangal na teacher. Oo nga. Mukha kang ang halimaw, Ma'am Anya. Hindi pala mukha. Halimaw ka na talaga. Alam ko, pero... Tumigil ka na, Anya. Hanggat nandito ako, hindi ko hayaang maging pagkain mo rin sila. Tayo na. Pero, Mateo! Basti! Hindi. Sa isang kumpas lamang ng kamay ay biglang kumalat ang kakaibang hamog. Narinig pa nila ang pagtawag ni Ma'am Anya ng pangalan nila. Pero hindi na nila ito nakita dahil sa hamog. At nang unti-unti na itong mawala, saka tumambad sa kanila ang isang malaking puno. At sa taas nito, ang isang bahay na gawa sa kahoy. Pero napakaganda nito. Wow! Ang ganda! Ang laki ng treehouse! Diyan po ba kayo nakatira, Mang Ramon? Oo, yan nga ang bahay ko. Tayo na sa taas. Saan ho tayo dadaan? Wala hong hagdanan? Pakatitigan niyong mabuti. Merong biyak ang mga puno na pwedeng magsilbing hagdan. Oo nga. Meron. Sa unang tingin, hindi siya halata. Pero pag tinitigan mo, meron nga. Tayo na sa itaas? Oo. Pag-akyat nila sa itaas, bumungad sa kanila ang isang malinis at tamang laking sala. Sa kanan may tila kusina, pero imbis na mga gamit sa pagluluto, mga bote ng likidong hindi nila mawari ang naroon. Ang buong bahay ay sobrang linis. Halos hindi totoo sa pakiramdam nila. Kayo lang po ang mag-isang nakatira rito? Matapos pumanaw ang anak ko, oo, ako na lamang mag-isa. Pre, dumungaw ka rito oh. Ang ganda. At grabe ang taas. Saan? Oo nga no. Pero teka, ang baba lang naman po ng inakit natin ah. Pero bakit parang ang taas na rito pag sinilip sa bintana? Nakalimutan niyo na ba kaagad? Isa akong engkanto at pinahihintulutan ko kayong makapunta sa bahay ko. Pero Mang Ramon, asa na ho yung masarap na pagkain tsaka masasarap na inumin? Tara sa itaas. Sa taas? May taas pa po ba to? Pag-akyat nila sa ikalawang palapag, agad na bumungad sa kanila ang napakaraming pagkain. Mayroong prutas, mga kakanin, manok at iba't ibang masasarap na putahe. Meron ding iba't ibang uri ng inumin na nakalagay sa marangyang mga baso. Oh, ano pang tinutunga nga nyo dyan? Kain na! Ang dami nito, Mang Ramon. Saktong-sakto, gutom na ako. Hindi talaga kami nagkamali na sa inyo sumama. Sige na, upo kayo. Upo. Wow, mukhang masarap tong apple. Ngayon lang ako nakatikim ng green na apple. Ang sarap. Ako din, pahingi. Sarap nga. Patikim din ako nitong... Ayoko yung manok. Naalala ko yung manok na hilaw ni Ma'am Anya. Mang Ramon, pwede po bang alisin nyo na lang yung manok? Naalala ko kasi si Ma'am Anya dyan eh. Walang problema. O ito na lang. Tikman mo itong wine. Wow, wine yan? Masarap siguro yan. Sige na, huwag kayong mahiya. Ito. Oh,
Mang Ramon, bakit hindi po kayo kumakain? Kain po kayo. Para sa inyo talaga yan. Sige lang. Kain lang ng kain. Marami yan. Salamat po Sarap. Masarap nga tong wine. Pre, tikman mo. Pre, may problema ba? Para kasing may aftertaste yung mga pagkain. Aftertaste? Oo, saka parang bigla akong nahilo. Grabe, ang hina mo naman pre. Hindi mo ba nga natikman tong wine eh? Pre? Uy! Ano ba yan? Tumba agad? Ang hina mo pre. Ako na lang uubos nito. Sa katagalan ng kain ni Mateo, bigla rin siyang nakaramdam ng hilo. Sa isip niya, baka dahil yun sa wine na ininom niya. Dahan-dahang bumigat ang talukap ng mga mata niya hanggang sa magising siyang nasa taas ng puno ng santol, malapit sa bungad ng gubat sa likod ng eskwelahan. Pucha, asan ako? Anong ginagawa ko sa taas ng puno ng santol? Si Basti! Basti! Shit! Ang daming langgam! Basti! Mang Ramon! Basti! Nasaan kayo? Ba't ako andito? Ang sakit ng ulo ko! Mateo! Ate Josa! Ano pong ginagawa niyo rito? Gabing-gabi na po Diyos ko, Mateo, ayos ka lang ba? Noong nakaraang araw pa namin kayo hinahanap. Asan si Basti? Po? Nakaraang araw? Oo, si Basti, asan? Hindi ko po alam. Basta pagising ko, nandyan na ako sa taas ng puno ng santol. Tsaka, ano pong ibig sabihin nyo sa nakaraang araw nyo pa kami hinahanap? Nagkita pa nga tayo kanina Anong nagkita? Nung nakaraang araw pa tayo huling nagkita, linggo na ngayon, Mateo! Linggo? Pero Friday pa lang. Anong Friday? Kung hindi pa sinabi sa akin ni Ma'am Anya ang tungkol sa pagsama niyo kay Mang Ramon, iisipin kong naglayas na kayong dalawa. Ma'am Anya? Ate, aswang si Ma'am Anya. Masama siya. Ano bang pinagsasabi mo? Siya na nga tong tumulong sa akin na hanapin kayo. Totoong sinasabi ko, ate. Nakita namin siya ni Basti na kinakain ng buhay yung pusa sa may hardin kagabi. Nung uwian nung Friday. Ano bang pinagsasabi mo? Ano ba talaga nangyari? Asan ba si Basti? Hindi ko kasi alam. Basta, mahabang kwento kasi Ate Josa. Sinabi ko naman kasi sa inyo, di ba? Masamang engkanto si Mang Ramon. Ano? Si Mang Ramon engkanto? Teka, naguguluhan na ako. Ano bang nangyayari? Sumama kayo sa akin sa bahay ko. Ipaliliwanag ko ang lahat. Delikado rito sa gubat. Ba't naman kami sasama sa'yo? Para kami naman kainin mo? Alam kong wala ka ng tiwala sa akin. Pero kailangan na nating magmadali bago pa may mangyaring hindi maganda kay Basti. Mateo, isipin mo si Basti. Isipin mo ang pinsan mo. Saglit na natigilan si Mateo at napaisip. Takot pa rin siya kay Ma'am Anya. Hindi pa nawawala sa isip niya ang imahe nito habang nilalapa ang kawawang pusa. Pero sa kabila ng kaba, mas nangibabaw ang pag-aalala niya kay Basti. Nag-aalinlangan man, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumama na lamang. Sige po, pero sasama lang ako kung sasama si Ate Josa. Oo naman, walang problema. Dito tayo dumaan, mas malapit dito. Ano ba kasing nangyayari? Ma'am Anya, totoo bang aswang daw kayo? Oo, pero huwag kayong matakot. Hindi naman talaga ako nang bibiktima ng tao Tanging hayop lang. Totoo pong aswang kayo? Paano nangyari yon? Mahabang kwento yan. Sa ngayon, mas mahalaga si Basti. Ano ho ba talagang alam niyo tungkol kay Mang Ramon? Paano niyo ho nasabing masama siya? Nung una, ang alam ko lang isa siyang engkantong itim. Kilalang masama, mabangis, at malupit. Mapaglaro din sila. Pero nung sumama kayo sa kanya nung gabi ng Friday, agad akong nagpunta sa kakilala ko.
Isa siyang albularyo na tumutulong sa akin para makontrol ang pagkaaswang ko. Doon ko nalaman ang totoong balak niya sa inyo. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ang bait niya sa inyo? Malamang, sinabi niyang kaibigan niya kayo. Pero wala naman talaga kayong nagawa para sa kanya. Sabi niya, naaalala niya raw sa amin ang yumaong anak niya at ang presensya namin ay sapat na para tulungan niya kami. Totoo naman yun. Pero hindi sapat ang presensya niyo. Dahil ang gusto niya, maging kapalit kayo ng anak niya. At ngayon na nakabalik ka, malinaw na si Basti ang napili niya. Po? Pero mabait si Mang Ramon. Kung totoo man ang sinasabi ni Ma'am Anya, malamang kailangan niya talagang maging mabait sa inyo para makuha niya ang gusto niya. Tama si Ma'am Josa, Mateo. Kaya kailangan nating planuhin kung paano natin siya mababawi. Oh, andito na tayo. Pasok kayo, ha? Huwag na kayong mag-alinlangan. Hindi ko naman kayo lalapain eh. Mauna ka na, Ate Josa. Maupo kayo rito. Gusto niyo ba ng maiinom? Hindi na po. Naiintindihan ko. Ma'am Anya, paano natin makukuha si Basti sa engkantong yon? Maraming hindi nakakaalam ng kwentong to. Pero hindi lahat ng aswang ay isinumpa o isinilang ng aswang na talaga. May mga aswang na galing sa lahi ng mga albularyo. Nilamon sila ng itim na salamangka hanggang sa maging halimaw. At ang lahi kong wakwak ay galing doon. Pero hindi rin lahat ng wakwak ay gaya namin. Ho, parang ang gulo ho nun. Para malinaw, ang lahi naming wakwak ay galing sa mga albularyong tumalikod sa liwanag. Ang ibang wakwak naman, nagmula ang kapangyarihan o pagiging halimaw sa isang sumpa ng diwata o ng mga tinatawag na Diyos. Ang iba naman, niyanggaw lang o hinawaan. So kahit ang mga wakwak pala ay may iba't ibang family tree. Kada aswang ay may iba't ibang taglay na lakas at kakayahan. Ako, hindi ko siya kayang labanan gamit ang kapangyarihan dahil lubhang malakas siya. Pero may alam akong paraan para mapalabas siya at mapilitang magpakita sa atin. Yung lolo ko ho, may nabanggit siya sa akin noon. Isang paraan para pahinain ang kakayahan ng isang engkanto. Pero kung balak niyong labanan siya ng pisikalan... Ayos lang. Pero Mama Anya, hindi ho kayo kasama sa exception ng pangontra na yon. Manghihina rin ho kayo. Pero yun lang ang tanging paraan. Isa pa, tao pa rin ako. Hindi gaya ng isang engkanto. Hindi siya tao. At tutulungan niyo naman ako, di ba? Mama Anya. Estudyante ko kayo. At parang anak na rin. Kaya gagawin ko ang lahat para maprotektahan kayo. Mateo, kaya mo bang ituro kung saan ang tirahan niya? Hindi ko po alam kasi sobrang bilis ng pangyayari. Pero natatandaan ko yung itsura ng puno. At kung makikita ko ulit, sigurado makikilala ko yun. Mabuti. Sigurado akong malapit lang yun dito. Ano ho bang plano nyo? Ano hong balak nyo para mapalabas siya at mapilitang magpakita? Magsasagawa ako ng ritual at magbibigay ng alay. Gabing-gabi na. Yung alam mong pangontra para mapahina ang kapangyarihan ng engkanto. Hindi ho siya as in pangontra talaga, kundi isa ring ritual. Yung mga kakailanganin, madali lang hanapin sa paligid. Pero kailangan ko rin maghanda ng iba pang panlaban gaya ng pagi at mga langis. Kung ganon, umuwi na muna tayo, Ate Josa. Pero gabing-gabi na. Malayo pa naman ang bahay niyo rito, di ba? Dito na lang muna kayo matulog. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman kayo kakainin. Lalo pat may pangontra ang ate mo. May pangontra? May pangontra ka, ate? Itong habak o anting-anting na ginawang bracelet. Galing, no? Hindi halatang habak pala to. Bakit meron ka niyan? Ba't kami ni Basti wala? Dahil gala kayo. Isa pa, ayaw nyo namang dumalaw kay Lolo. Parati kayong hinahanap sa akin noon. Yung lolo nyo, albularyo ba siya? Dating albularyo ho, pero hindi nga ho namin alam
Bigla na lang siyang tumigil sa panggagamot. Sabi niya mahina na raw siya, pero pakiramdam ko may iba pa siyang dahilan. Oh, ikaw na magsuot niyan, baka umiyak ka pa. Sige, kung gusto niyong dito matulog sa sala para madali kayong makatakbo sa labas, walang problema. Kukuha lang ako ng unan at kumot niyo. Nang gabing yun, doon na nagpalipas ng gabi sina Mateo at Ate Diyosa niya. Dahil sa dami na nangyari, hindi nakatulog ng maayos si Mateo. Kinaumagahan na, maaga silang umalis ni Diyosa para umuwi at ihanda mga kakailanganin. Pagkatapos ay muli silang bumalik sa bungad ng gubat sa likod ng paaralan. Dala na namin ang lahat ng kailangan. Dala ko na rin ang mga kailangan ko. Ma'am Anya, para saan po yung uwak? Tutulungan tayo nitong mahanap ang tirahan ng engkantong si Mang Ramon. Humayo ka at hanapin mo ang engkantong kumuha kay Basti. Sigurado ho ba kayong mahahanap ng uwak niyo ang tirahan ni Mang Ramon? Hindi. Kaya maghahanap din tayo. Ma'am Diyosa, ilatag mo na lahat ng kailangan mo rito at ako na ang bahalang magpalabas sa kanya. Gagawin ko ang lahat para madala siya rito. Huwag kang mag-alala. Makakaasa ho kayo. Mateo, tara na. Gaya ng napag-usapan na, pumasok nga sila sa masukal na kagubatan. Ngunit kahit magdidilim na, wala pa rin nakikilalang punong kahoy si Mateo. Hanggang sa maalala niya ang punong santol, ang lugar kung saan siya nagising nung gabing yun. Ma'am Anya, wala po bang ibang palatandaan sa mga punong pinamamahayan ng mga engkanto? Kung meron lang, kanina pa sana natin yung nahanap. Paano ka ba nakabalik dito? Hindi ko po alam eh. Basta pagising ko, nasa taas na ako ng puno ng santol. Puno ng santol? Saan yun? Yung puno po ng santol sa bungad ng gubat, sa likod ng school. Bakit hindi mo sinabi agad? Tara, bumalik na tayo. Posible ho ba na doon nakatira si Mang Ramon? Oo, bilisan mo. O, nandyan na pala kayo. Ma'am Anya, yung uwak niyo ho, kanina pa yan nandyan sa puno ng santol. Kanina ko pa nga ho inaabog at inuutusang hanapin ang engkanto. Pero ayaw niyang umalis. Dahil nandyan na yun. Yan ang tirahan ng engkantong yun. Nandito lang pala. Diyan ho? Bakit hindi ko agad napansin, no? Ang puno na walang bunga pero malago. Yan ang madalas pinamumugaran ng mga engkanto. Ito na yun. Magsimula na tayo. Muling tinawag ni Ma'am Anya ang uwak niya. Pagkatapos ay naglabas ng kutsilyo. At gano'n na lamang ang gulat ni Mateo nang gilitan ito ni Ma'am Anya. Ipinatak niya ang dugo nito sa palibot ng puno ng santol habang bumubulong ng kung ano. Samantalang silang dalawa ni Diyosa ay nanatiling alerto. Maya-maya pa. Sinong mapangasa ng gagambala sa amin? Nagpakita ka rin. Mang Ramon! Nasaan po si Basti? Ilabas niyo na po siya! Akala ko ba takot ka sa aswang mong teacher? Bakit magkasama kayo? Ma'am Diyosa! Ngayon na! Ho? Oo! Mabilis na sinimula ni Diyosa ang ritual upang pahinain si Mang Ramon. Bahagyang umatras si Ma'am Anya at sa bawat bigkas ng orasyon, kitang-kita ni Mateo na unti-unting nangihina ang dalawa hanggang sa pumula ang mga mata ni Ma'am Anya at tuluyang nagbago ang anyo. Naging aswang ito. Kalokohan! Mapapahina niya ng kapangyarihan ko! Oo! Pero hindi niyo na makukuha si Basti! Akin na siya! Anak ko na siya! Diyan ka nagkakamali! Sige, Ma'am Anya! Kaya mo yan! Mateo, kunin mong buntot pagi. Pag nakahanap ka ng tiyempo, patamaan mo si Mang Ramon. Oo, Ate Diyosa! Paano ba gamitin to? Bahala na nga. Walang laban ng aswang sa engkantong gaya ko! Itong sayo! Yeah! Wala akong laban sa kapangyarihan mo. Pero pag nawala yun, kaya kitang patayin! Diyosa! Mabilis na inihagis ni Diyosa ang langis kay Ma'am Anya. Pagdampi nito sa kanyang kamay, agad itong umusok.
Napasigaw siya sa hapdi, pero buong lakas pa rin niya itong itinapon kay Mang Ramon. Sinamantala yun ni Mateo at agad na humampas ng buntot pagi. Pumalahaw si Mang Ramon at pumuti ang kanyang mga mata. Ginagamit na niya ang buong lakas niya ngayon. Panahon na para gamitin ko na rin ang sakin. Diyosa, kailangan kong tulong mo. Kung sakali mang mawala ako sa tamang pag-iisip, huwag kang magdadalawang isip na patayin ako. Ho! Ma'am Anya! Kailangan niyong gawin yun. Dahil kapag ginamit ko na ang buong lakas ko at tuluyang nagbago ang anyo ko, malaki ang posibilidad na maging mabangis ako at masaktan ko kayo. Hindi pa pala siya ganap na aswang yan? Pero Ma'am Anya… Mangako kayo. Gagawin po namin ang lahat na makakaya namin, Ma'am Anya. Magaling. Maghanda kayo. Bago pa man makasugod si Mang Ramon, biglang humaba lalo ang mga kuko ni Ma'am Anya. Napunit ang kanyang damit at kumuba ang kanyang likod. Isang iglap lang, lumabas ang itim na pakpak mula sa kanyang likuran. Naglaban sila. Matagal, marahas, hanggang sa sabay silang bumagsak sa lupa. Parehong nanghihina. Ma'am Diyosa, ngayon na. Oo, Mateo, iabot mo sa akin ang mga gamit. Sindihan mo ng insenso at kamangyan. Oo, ate. Mabilis! Eto na po. Sabayan mo ako umusal ng dasal. Opo. Magkasabay na umusal lang kung anong dasal sina Diyosa at Mateo, hanggang sa parang may kung anong gintong lubid ang unti-unting pumulupot sa katawan ni Mang Ramon. Sumubok itong magpumiglas, ngunit labis na ang panghihina nito. Hindi ko akalain ganyan pala kapangit ang totoo mong anyo, Mang Ramon. Akala ko magaganda at gwapo ang mga engkantado at engkantada, pero kabaliktaran pala to. Totoong magaganda ang mga engkanto at engkanta. Pero dahil itim ang lahi niya, kaya ganyan ang itsura niya. Niloko mo kami. Nasaan na po si Basti? Ibalik mo siya sa amin, Mang Ramon! Nagmamay-ari ko na si Basti. Ganun. O itong bawang, lamunin mo! Mang Ramon, nakikiusap po kami. Wala naman pong kasalanan sa inyo si Basti. Pinagkatiwalaan po namin kayo. At yun ang pinakamalaki niyong kasalanan. Hindi namin kasalanan ang pagkamatay ng anak mo, Mang Ramon. Kaya bakit kami pinagbabayad mo? Si Basti ay hindi kapalit ng kahit sinong nawala sa inyo. Nagkakamali kayo at wala kayong magagawa pa. May paraan pa. Ang patayin ka. Alam mong hindi mo ko basta-basta mapapatay. Alam mo kung anong kapalit niyan, Ma'am Anya. Alam ko, pero hindi ang estudyante ko. Gamit ang natitirang lakas, buong tapang na sinaksak ni Ma'am Anya si Mang Ramon sa leeg, gamit ang matutulos niyang mga kuko. Dumanak ang dugo at kasabay ng pagkalagot ng hininga ni Mang Ramon, biglang nagliwanag at tila hinigop ng liwanag ang katawan ng lalaki hanggang sa tuluyang naglaho. Natumba si Ma'am Anya, walang malaya at hubot-hubad. Ma'am Anya! Mateo, tumalikod ka! Ate, ayos lang ba si Mama Anya? Kumuha ka ng pantakip sa kanya. Pero Ate Diyosa, gutay-gutay na yung damit niya. Yung damit mo akin na. Ha? Bilis! Oo. Eto, Ate Diyosa. Asan ako? Basti! Basti, asan ka? Pre! Nandito ako sa taas ng puno! Basti! Anong nangyari, pre? Bakit ako nandito sa taas? Bakit hubot-hubad si Ma'am Anya? Mahabang kwento. Bumaba ka na nga dyan. Teka, pre. Paano ba bumaba? Baka mahulog ako. Tumalon ka na lang, gaya ng tinuro ko sa'yo. Pucha, pre. Mababalian pa ako. Ang dilim pa naman. Sasaluhin kita, bilis! Teka,
Saluhin mo ako ah. Ma'am Anya! Mateo, tulungan mo nga ako. Isandal natin si Ma'am Anya sa puno. Basti! Ate Chosa, anong nangyari kay Ma'am Anya? Bakit puro sugat siya? Saka, asan si Mang Ramon? Bakit nasa taas ako ng puno bigla? Ang natatandaan ko lang, kumakain tayo. Tapos bigla akong inantok at nakatulog. Pre, wala ka bang ibang naaalala? Wala. Mamaya na kayo magkwentuhan. Tulungan niyo muna ako. Dalhin natin si Ma'am Anya sa bahay nila. Mateo, may stretcher sa school clinic. Kunin niyo yon at huwag kayo magpapahalata. Alam kong may nilulusutan kayo tuwing magkakating. Doon kayo dumaan. Bilis! Mabilis na sumunod si Mateo at Basti. Dumaan sila sa pamilyar nilang lusutan na. Mabuti na lamang at gabi na at madilim, kaya't madali silang nakapuslit. Pagkakuha ng stretcher, agad silang bumalik at tulong-tulong nilang binuhat si Ma'am Anya pauwi sa bahay nito. Nalinis ko na ang mga sugat niya. Pero ang ilan dito ay malalim. Baka abutin ng linggo bago siya tuluyang gumaling. Ate Josa, Mateo, ano ba talagang nangyari? 3 araw at 4 na gabi ka nang nawawala, Basti. Ayos ka lang ba, ha? May ginawa ba sa'yo ang Mang Ramon na yon? Ayos lang naman po ako. Saka, 3 araw at 4 na gabi na akong nawawala. Pero… Lunes na ngayon, pre. Lunes? Teka, hindi ba Biyernes pa lang? Yan din ang akala ko nung magising ako nasa taas ng santol nung linggo. Linggo? Oo. Munti ka nang maging kapalit ng anak ni Mang Ramon, pre. Ha? Ay, hindi ka maniniwala. Pero tama si Ma'am Anya. Masamang engkanto si Mang Ramon. At ang tunay na pakay niya sa atin, ikaw. Asa na si Mang Ramon? Naupo si Mateo sa gilid ng kama ni Ma'am Anya. Bago niya ikinuwento kay Basti ang buong nangyari. Si Basti naman, hindi alam kung matatawa ba siya sa mga aksyon nito, mamamangha, o maniniwala sa mga salitang lumalabas sa bibig ni Mateo. Naku, pre! Kung nakita mo lang, ang astig ni Ma'am Anya! Talagang ginawa ni Ma'am Anya yun? Oo, pre! Di nga rin ako makapaniwala eh. Akala ko talaga lahat ng aswang masama. Pero iba si Ma'am Anya. Shhh! Magigising niyo si Ma'am Anya. Doon na nga muna kayo sa baba. Tara, pre. Wala ka talagang maalalang ginawa sa'yo si Mang Ramon? Di ko kasi alam kung totoong nangyari yun o panaginip ko lang. Medyo blur kasi, pre. Di ko na rin maalala. Pero buti na lang talaga nakabalik ako. Biruin mo yun, halos 4 na araw pala akong nawala. Pero pakiramdam ko, kanina lang nangyari lahat yun. Kahit ako rin, pre. Pakiramdam ko nga, nananaginip pa rin ako. Sampalin ba kita, pre? Sapak, gusto mo? Akala mo ba nakalimutan ko na yung sinampal mo ko? O pre, sinunod ko lang ang sinabi mo. Ewan ko sa'yo. Nang gabing yun, doon na nagpalipas ng gabi sina Mateo, Basti at Josa. Buong gabi nilang binantayan si Mama Anya, pero buong gabi lang din itong tulog. Kinaumagahan. Hindi pa rin po nagigising si Mama Anya? Hindi pa rin eh. Anong oras na ba? Nagugutom na ako. May pagkain kaya si Ma'am Anya? Nagtingin na ako sa kusina. Walang kahit ano doon. Kahit mga pampalasa, wala. Ay, ano ba nga asahan ko? E aswang nga pala tong teacher nyo. Bakit kaya hindi pa rin nagigising si Ma'am Anya? Baka ito na yung kabayarang sinabi ni Mang Ramon. Pero may ginawa rin sa atin si Mang Ramon dati. Di ba, Basti? Ha? Oo. Yung panunumpa ba yun? Oo, yun. Basta hiniwa niya yung mga kamay natin tapos biglang lumutang yung dugo at naging mutya. Dinurog niya yun. Tapos bumulong sa hangin. Pero wala namang nangyari sa atin. Kasi pre, hindi naman natin pinagsabihan sikreto niya. Kusang nalaman ni Ma'am Anya ang tungkol dun. Tsaka wala na rin naman siya. Sana nga totoong wala na siya at wag nang bumalik pa. Malalaman natin yan pag nagkabunga na yung puno ng santol na binabahayan niya. Bakit?
Ano po bang meron pag nagkaroon ng bunga? Ibig sabihin, wala nang naninirahang engkanto o kung ano pa man doon. Pagsikat ng araw, umuwi na kayo at mag-asikaso na para pumasok. Papasok? Papasok pa rin kami sa kabila ng mga nangyari sa amin? Aba malamang, estudyante pa rin kayo. Huwag niyong gawing excuse to para sa katamaran niyo. Isa pa, kayo na rin ang magpaliwanag sa ibang teacher na nandoon na nagkaroon lang kami ni Ma'am Anya ng konting emergency kaya hindi nakapasok. Ate naman! Ano ba, Mateo? Paano po pala pag nagtanong sa amin sila mama? Huwag niyo nang alalahanin yon. Nakapagbigay na ako sa kanila ng dahilan. Hindi na yun magtatanong. Maliwanag na pala sa labas. Lakad na. Grabe talaga dong si Ate Josa. Kala mo nanay natin. May sinasabi ka? Wala po. Matapos noon na, muling bumalik sa ayos ang buhay nila. Pumapasok na ulit sila araw-araw sa paaralan. May mga pagkakataon pa rin na pumupuslit sila para mag-cutting classes. Pero sa pagkakataong yun, upang dalawin si Ma'am Anya, na halos 1 linggo na rin ay hindi pa rin nagigising. Kailan kaya magigising si Ma'am Anya? 1 linggo na rin siyang tulog lang. Kaya nga, hinahanap na rin siya ng ibang teacher at estudyante sa school. Buti na lang talaga, naniwala silang nasa Samar siya kasi namatay daw ang tatay niya. Ni hindi nga natin alam kung may tatay pa si Ma'am Anya. Si Mang Ramon pala, no? Buti na lang hindi siya hinahanap sa school. Speaking of Mang Ramon pala, pre, nakausap ko yung isang janitor sa school. Napag-usapan kasi namin ni Ate Josa si Mang Ramon, tapos napadaan tong isang janitor. Sabi ba naman niya, wala naman daw Mang Ramon na hardinero sa school natin? Kasi yung last daw na naging hardinero, pumanaw na. Simula nun, wala pa raw silang nahahanap na kapalit. Creepy, di ba? Gagi, saka napansin mo yung hardin? Ilang araw lang tayong nawala, pero ngayon, ang pangit na uli nung hardin. Alam mo pre, naisip ko, baka trick lang pala ni Mang Ramon yun. Kaya siguro naging maganda sa paningin natin yung hardin. At baka kaya kahit ang ganda-ganda nito sa paningin natin noon, walang ibang pumupunta ron. Kasi nilinlang lang pala tayo ni Mang Ramon. Pucha pre, nanindig balahibo ko. Huwag na nga natin pag-usapan yun. Pero buhay pa kaya si Mang Ramon? Kasi kitang-kita ko talaga pre. Sinaksak ni Ma'am Anya sa leeg si Mang Ramon gamit yung mahaba niyang kuko bago siya tuluyang maglaho. Kung ganun, baka nga patay na siya. Sana. Mula ng gabing yun na, unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Pumapasok na ulit sila sa eskwela. Nagtatawanan na at minsan ay tumatakas pa rin para dumalaw kay Ma'am Anya na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin umaasa sina Mateo, Basti at Josa na magigising din siya. At kapag dumilat na siya, masasabi na rin nila ang salitang matagal na nilang gustong sabihin, ang salitang salamat. Marami pa ring bagay ang nananatiling hindi malinaw sa isip nila. Pero isa lang ang tiyak nilang natutunan na hindi lahat ng halimaw ay dapat katakutan. Minsan, sila pa ang handang isugal ang sarili para sa iyo. At si Ma'am Anya, para kay Mateo hindi lamang siya isang guro, kundi isang tagapagligtas at isa ring ina. Okay. Sana po nagustuhan niyo po yung kwento na magpinsang bulakbol. Shoutout po sa lahat po ng anak ni Ami Yong sa Pilipinas, lalo na po kay Christian Paul. Get well soon, Christian. Hi kay Ariel Lander from Calbayog City, Samar. Hi Josefina Coracha. Hi kay Rosalina Bugayong. Hi Haji Asilo. Hi kay Rose from Valenzuela City. Shoutout kina Meng, Mirna, Michael Del Rosario, kay Billy Ray, Jenny May at kay Ray Buendia from Lucy Buendia from Nueva Ecija. Salamat po sa inyo. Shout out sa Tabarno family, lalo na kay Mike Tabarno, mga solid ingkong from Bulacan. Salamat po sa inyo. Shout out kay Lilibeth, kina Kyle, Kylie at kay Edwin mula kay Aiko Villesa from Bahrain. Kumusta po kayo? Hi kay Alexa Ignacio Torreon or Torion from Mandaluyong City.
Hi kay Edith Tuazon from Lima, Bataan. Hi kay El Abarques from Alabang, Muntinlupa. Hi Elizabeth Sumalinog. Hi kay Chloe Abalos from Riyadh, Saudi Arabia. Hi Michelle Manuge. Hi Henry Vargas from Calbayog City, Samar. Hi Emilia Montesa. Hi kay Yizan Sky. Shout out sa Kitariano family from Davao City. Alright, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you.